Demonyo ka, Dominic! Uubusin ko ang lahi mo! Makikita mo galit ko! Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako walang hiya! Kago ka! Maging sa Satanas ay takot sa akin! Galit na ani Felix. Alam ko, kaya nga, una ko nang itinago ang mga kapatid ko dahil kilala kong organisasyon ninyo. Alam ko kung anong kaya mong gawin. Sisiguraduhin ko sa iyo na gugo ang mundo mo sa gagawin ko sa babaeng ito. Kung naman kasan dapat na pakakasalan niya. Kaya lang umepa ng lolo mo kaya naagaw mo siya sa akin. Wika niya, sabay ngisi, muli na parang nakakaloko. Kago! Kayo ang pilit na sumisingit! Papatayin kita! Gigil niyang ani. At kung totoong kilala mo kami, alam mo kahit saang impyerno mo sila itago ay mahahanap ko sila. Galit na dagdag na ani Felix. Felix, tulungan mo ako. Iligtas mo ako sa demonyong to. Ani Colleen, kaya ang matinding galit ni Felix ay nag-uumapaw na dahil sa nakikita niyang kalagayan ng kanyang mahal. Gotta go! Hindi pa kami tapos ng mahal mo. Mag-good luck ka naman sa amin. Ani Dominic, kaya nagwala sa Felix pero kahit na anong pagwawala niya ay namatay na ang tawag ni Dominic. Calvin, trace the video now! Utos ni Felix kay Calvin na kanina pa niya sinusubukang matrace ang tawag ni Dominic. It's untraceable. I'm sorry. Wika niya na napapailing ng ulo pero pilit pa rin niyang tinatrace ang tawag ni Dominic. Damn you for telling me that! Do something or I will damn kill you all! Sagaw niya. Kuminahon ka nga muna, Felix. Paano tayo makakapag-isip kung galit na galit ka dyan? Ani Henry. Tatawagan ko ang kapatid ko. Sigurado ako may maitutulong sa atin si Ivan. Ani John. Napatingin si Felix kay John at isang tango agad ay sinagot niya dito kaya mabilis na tinawagan ni John ang kanyang kapatid upang matulungan silang matrace ang video. Gulat na gulat si Ivan na makatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid. Lalo pa tumihingi ito ng tulong upang tulungan sila na matrace ang video call na natanggap nila. Untraceable daw ang tawag pero alam ni Ivan na madali lang ito para sa kanya. Saan natin sila pupuntahan? Tanong ni Roger. Sabi ni Kuya, ay dadiretso na sila sa kondo niya, kaya doon natin sila pupuntahan. Wika ni Ivan. Sa unang pagkakataon ay humingi ng tulong sa kanya sa Felix kaya batid nila na may malaking problemang hinaharap ang mga ito. Wala pa silang alam, walang ibang detalyeng sinabi ang kapatid na si Ivan. Ano kayang problema nila? Ikaw Harold, alam mo ba ang problema ng mga pinsan mo? Tanong ni Rico. Umiling si Harold. Hawak niya ang kanyang telepono dahil kanina pa niya tinatawagan sila Felix, ngunit hindi siya sinasagot. Wala akong alam. Kaya ako nga sila tinatawagan upang alamin ang problema nila, pero hindi naman sila sumasagot. Tugon ni Harold. Natahimik naman ang lahat. May kalaliman na ang gabi at alam nila na hindi basta-basta tatawag si John sa kanila kung hindi ito importante. Let's go! At baka naghihintay na sila sa kondo ni Kuya. Wika ni Ivan. Nandito sila ngayon sa bar na pag-aari nilang magkakaibigan nang makatanggap si Ivan ng tawag. Buti na lamang at hindi sila masyadong umiinom kaya hindi sila lasing. Pagkarating nila ng kondo ng kuya niya ay agad naman silang sinalubong ni John at pinaupo sa sofa kung saan ay nakaupo si Calvin at nakaharap sa laptop. Is it possible to trace the video call? Tanong ni Calvin kay Ivan na nakaupo lang sa tabi niya. Tiningnan naman ni Ivan ang ginagawa ni Calvin at napahawak siya sa baba niya. Sa chat me ba kayo tinawagan? Tanong ni Ivan. Yes, I tried numerous times but was unsuccessful in tracing the video call. Wika ni Calvin. Napatango-tango naman si Ivan at napatingin silang bigla kay Felix nang malakas itong magmura. Shit! Kailangan ko nang mahanap si Colleen! Papatayin ko ang Dominic na yan kapag sinaktan niyang muli ang asawa ko! Galit na ani Felix. Calm down, will you? Hindi makatutulong ang galit mo ngayon. Kumalma ka lang muna para makapag-isip tayo na maayos. Kung sigaw ka ng sigaw, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Galit na ani Henry kay Felix. Napaupo si Felix sa sofa at yumuko na sa punang dalawang palad ang kanyang mukha. Natatakot ako para sa mahal ko. Buntis siya at baka sinasaktan siyang muli ng demonyong Dominic na yan. Papatayin ko ang demonyong yun kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko. Ani Felix at sa unang pagkakataon ay narinig nila Ava na humikbi na ang isang King Venom. Shit! Give me that! God damn it! Ani Ivan sabay hablot niya sa laptop at ipinatong niya ito sa kanyang mga hita at mabilis na nagtitipa. On the contrary, the user himself may be the weakest link in the process. If they have certain obvious apps installed on their phone, it may be able to grab data from the camera and microphone
or if the other end has a screen recording software installed, their video calls can be intercepted and hacked. And if that happens, I believe we can pinpoint the caller's location. Wika ni Ivan kaya napaangat ng ulo sa Felix at mabilis na tumayo. Tinabihan agad niya sa Ivan sa pagkakaupo na busy na sa pagtitipa sa laptop ni Calvin. Ang lahat ay tahimik lamang at hindi nagsasalita. Makikita naman sa mukha ni John ang paghanga sa kakayahan ng kanyang kapatid. What exactly are those Tobias ops? Tanong ni Calvin. Hindi naman tumitingin sa kanya si Ivan na busy lamang sa pagtitipa sa keyboard ng laptop. Ang goal niya ngayon ay gagawin niya ang lahat upang matulungan ang babaeng minamahal ni Felix, lalo pa at narinig nilang buntis ito at sinasaktan ng kung sino mang demonyo na iyon. Well, if they have installed a virus cleaner, a sound and screen recorder, a super battery, a weather forecast, and other unnecessary apps on your phone, then your phone is vulnerable and easy to hack. Not all of them are questionable. You only have to choose wisely. Wika ni Ivan na hindi inaalis ang paningin sa screen ng laptop habang nagtitipa. Kaya pala lagi mong tinitingnan ng phone namin ha, Ivan? Nainis pa kami sa'yo dahil pinapakalaman mo ang mga telepono namin pero pinoprotektahan mo lang pala kami. Ani Harold na may malaking pagkakangiti, natitig sa bising sa Ivan. Yes, kapag may nakikita kong shady apps sa phone nyo, uninstalled ko agad at sinisigurado ko na hindi nakakompromise sa mga phone ninyo upang protektahan kayo sa mga hacker na katulad ni Calvin. Pero hindi naman kaanong magaling. Maraming apps na pwede ninyong pagkatiwalaan. Kailangan nyo lang maging mabusisi sa paghahanap. Ani pa niya at isang sulya pang ibinigay niya kay Calvin na inis namang nakatingin sa kanya. Mabilis namang kinuha ng mga kaibigan ni Felix sa mga telepono nila at tinignan ang mga naka-installed sa phone nila. Kaya nagtawa na naman ang mga kaibigan ni Ivan sa kanila. So, mahanap mo ang location nila? Kailangan nating mahanap ang location nila. Nainsulto mo na ang hacker ko, kaya kailangan mo namang patunayan ang sarili mo sa amin. Ano, Felix? Napatigil sa pagtitipa si Ivan at humarap kay Felix. Ngumiti siya dito na ipinagtaka naman ng lahat habang ang mga kilay ni Felix ay nagsimula na magsalubong dahil sa inis kay Ivan. Ivan, wala kaming oras para sa laro mo. Kailangan namin ng tulong mo kaya umayos ka. Kung hindi mo naman kaya, ay kami na bahala. Ani sa kanya ng kapatid niyang si John. Tiningnan naman ni Ivan ng masama ang kapatid niya at tinawag niya ito gamit ang isang daliri niya. Kahit naiinis at naguguluhan, si John ay nilapitan pa rin niya ang kapatid niya na nakangisi na sa kanya. Nalitaw ang lahat ng mapuputing ngipin. Napinpoint na niya location kaya ganyan yan. Bulong ni Harold. Ang galing talaga ni Master Ivan. Bulong naman ni Jerome kaya naman biglang inagaw ni Felix ang laptop na nasa kandungan ni Ivan nang marinig niya ang bulungan ng magkakaibigan. Anong ibig sabihin ng green dot na yan? Tanong ni Felix na hindi nawawala ang kabog ng kanyang dibdib. The caller's location. Nasa Palawan ang location na iyan kaya medyo nahihirapan si Calvin dahil actually katulad ng una niyang sinabi, untraceable iyan. Pero dahil sa Tobias ops na naka-installed sa tangang iyon, nahack ko ang location nila. Kumilos na kayo dahil kung meron silang magaling na hacker, malalaman nila na napinpoint na natin ang location nila. Ani Ivan kaya naman nagmamadaling kumilos ang mga tauhan ni Felix. Kinuha agad ni Calvin ang laptop at nagpasalamat kay Ivan. I learned so much from you tonight. We will have a drink at the bar after this chaos to educate me on how to be like you. Ani Calvin at isang malaking ngisi ang iginawad sa kanya ni Ivan sabay kindat. Sama kami. Ani Harold. No. Ang magagaling na tauhan namin ay nasa ospital. Hindi namin hahayaan na maging kayo'y mapapahamak. Stay here or magsiuwi na kayo sa mga pamilya ninyo dahil mas kailangan nila kayo. Ani Henry sa pinsan niyang si Harold. Pagkatapos magpasalamat na Felix, ay umalis na din sila at naiwan sila Ivan sa kondo ng kuya niya. Mabilis na umakyat ng rooftop ang grupo ni Felix at pinuntahan nila ang naghihintay na helicopter ni John. Kailangan nilang makarating agad sa Palawan dahil katulad nga ng sinabi ni Ivan ay baka malaman ng hacker ng mga Pollocks na napinpoint na nila ang location nila. Go, go, go! Double time! Malakas na sigaw ni Felix dahil na rin sa ingay ng helicopter. Walang tigil sa pagbuga ng hangin si Felix habang nasa himpapawid sila. Wala silang kaalam-alam na si Roger naman ay tinawagan agad sa Alvin upang tulungan sila kasama na rin ang private army ng mga ito. May alam na rin sa labanan sila Ivan dahil 4 na beses sa loob ng isang linggo ay tinuturuan sila ni Alvin at ni Roger sa paggamit ng iba't ibang klase ng armas. Tom, this is not happening! Malakas na sigaw ni Henry kaya napatingin sila Felix sa direksyong tinitingnan ng pinsan niya. Harold!
Malakas na sigaw ni Felix nang makita nila ang private helicopter ni Harold sa hindi kalayuan. Dammit! Bakit ang tigas ng ulo mo, Harold? Galit na sigaw ni Felix. Matinding pag-aalala ngayon ang nararamdaman nila Felix para sa kaligtasan ng magkakaibigan. Do they know how to fire a gun? Tanong ni Lester na hindi masyadong nakakakilala sa magkakaibigang bilyonaryo. Yeah, kinda. Ani Henry na walang kaalam-alam na mahigpit na nagsasanay ang magkakaibigan sa paghawak ng iba't ibang klase ng armas. Maging ang rocket launcher ay alam na rin nilang gamiting magkakaibigan dahil sa tulong ni Roger at ni Alvin. Maaasahan mo sa kanila si Roger. He's good. Ani Felix. Hindi naman nagtagal ay narating na nila ang lugar pero sa malayo sila naglanding at sinalubong lamang sila ng mga tauhan nila sa Palawan. Hindi naman agad sila umalis dahil hinintay nila ang paglapag ng helicopter ng magkakaibigan. Napakunot ang noo ni Felix ng paglapag ng helicopter ni Harold ay unang bumaba si Alvin at tumingin sa itaas kaya napatingin din sila. Dalawang malaking Italian military helicopter na pag-aari ng mga Antoinette ang hindi sa kalayuan ay paparating at naghahanap na ng malalandingan. Sakay nito ang private army ng mga Antoinetti. Pagka-landing ng mga helicopter ay nagbabaan na ang napakaraming sakay nito na kinagulat naman nila Felix. What the hell? Ani Felix. Puro na lamang ikaw tumutulong sa amin. Oras na upang makabayad kami ng utang na loob sa inyo. Ani Roger sa kanila. Tinapik ni Felix si Roger sa balikat at pagkatapos ay hinubad nito ang bulletproof vest at ipinapasuot kay Harold. Pero tinanggihan ito ni Harold dahil nabutan si Harold ng leader ng private army ni Roger ng isang bullet blocker level 3, a bulletproof sports coat. Napakunot ang noo ni Felix at tiningnan silang lahat na nakasuot na ng isang klase ng coat. Bulletproof! Ani Roger na ikinamulagat ng mga mata ni Felix. We will discuss that later. We have to go now. Anya at muli niyang isunuot ang bulletproof vest niya pero pinigilan siya ni Roger at iniabot ang coat sa kanya. Isunuot agad niya ito, gayon din sa mga kaibigan ni Felix at nagmamadali na silang magsasakay sa sasakyang nakaantabay sa kanila. Sigurado ako na namataan na nila ang mga helicopter. Kaya kinakailangan na natin makarating agad sa lokasyon bago pa sila makatakas. Ani Felix habang binabaybay nila ang daan patungo sa isang liblib na kabundukan ng Palawan. Matinding pangamba ang bumabalot sa pagkatao ni Felix sa isiping sinasaktan ni Dominic ang babaeng minamahal niya. Napatingin sila sa orasang pambisig at mag-aalas 4 na ng umaga. Wala pa silang tulog pero hindi nila iniinda ang pagod at puyat dahil ang mahalaga ngayon sa kanila ay mailigtas si Colleen, lalo pa at buntis ito. Hindi nagtagal ay huminto ang sasakyan nila. Hindi naman kalayuan sa lokasyon ni Dominic. Nakikita nila ang maraming sasakyan at mga tauhan nito na tila ba alerto at alam na nasa paligid lamang sila. Harold, dito lang kayo. Ani Henry. No, tutulong kami. Kaya kami nandito. Huwag mo akong intindihan, Henry. Kaya ako sarili ko. Anya, kaya napapailing na lamang sa kanya ang kanyang pinsan. Let them help kung yan ang gusto nila. Bulong ni Felix na ayaw gumawa ng kahit na anong ingay. Nagsimula silang maglakad ng maingat, palapit sa isang napakalaking warehouse. Bawat kilos nila ay sigurado. Ang mga mata nila ay umiikot sa paligid at ang pakiramdam nila ay matalas sa kung ano man ang maaaring mangyari. Siguraduhin nyo na madadali muna ninyo ang mga sniper nila. Ani Felix at isinuot na nila Felix ang dala nilang AGM, Global Night Vision Apache A9. Napatingin naman si Roger sa suot na night vision ng grupo ni Felix at napailing siya at humanga sa mga ito. Bulletproof coat from you? That probably worth 500,000 pesos each against my night vision Apache that cost more than 1 million pesos each. Wika ni Felix sabay abot ng isa kay Roger. Wow! Ani Roger at isunuot agad niya ang night vision na ibinigay sa kanya ni Felix. Check ninyo mga puno at sa roof. May mga nakadapang sniper. Siguraduhin nyo na mauubos muna ninyo mga sniper ni Dominic bago kayo sumugod. Anya. They are aware. Make sure na hindi masasaktan si Colleen. Huwag ninyong gagawin si Dominic dahil akin lang ang demonyong iyon. Ani Felix sa kanila. Nagsimulang magputukan ng mga armas nila Felix na may nakakabit na silencer. Pero dahil sa pagbagsak ng isa sa sniper na nasa puno, ay biglang nagkagulo at nagliwanag ang buong kapaligiran. Dahil sa mga naglalakihang mga ilaw na nakakabit sa buong paligid ng lugar na bumubulag ngayon sa kanila habang suot ang night vision nila, kaya agad nila itong hinubada. Walang tigil ang pagmumura ni Felix dahil hindi ito ang plano niya. Pero wala na silang magagawa pa kaya nag-utos ito na sumugod na. Malalakas na pagputok ng mga baril ang tanging maririnig sa lugar habang lahat sila ay nagpapalitan ng bala.
Si Felix naman ay nakalapit sa warehouse at bawat madaanan niyang kalaban ay sinisigurado niyang walang buhay na bumabagsak. Isang sniper ang namataan ni Felix sa may poste kaya mabilis siyang nagsalita sa earpiece na suot niya. "Henry, sniper sa taas ng poste, left side." Ani Felix. "Copy." Sagot niya kaya hinintay na muna niyang bumagsak sa lupang sniper ni Dominic. Hindi naman nagtagal ay walang buhay na itong nakatihaya sa lupa kaya kinuha agad ni Felix ang pagkakataong iyon upang makapasok sa loob ng warehouse. Sunod-sunod na putok ng baril ang sumasalubong sa kanya kaya nagpaslide siya sa gawing kanan at nagtago agad siya sa likod ng malaking steel cargo box. Panay ang mura niya nang hindi siya tinatantanan ng mga kalaban sa pagpapaputok. "Colleen, nandyan ka ba?" Malakas na sigaw ni Felix pero walang Colleen ang sumasagot sa kanya. Lumipat si Felix sa kabilang cargo box at inasinta ang dalawang nasa itaas ng hagdanan na walang tigil na bumabaril sa kanya at pagkatapos ay isinunod niya ang tatlong lalaki na papalapit na sa kinaroroonan niya. Lahat ng asintahin niya ay sinisigurado niya na walang buhay ang mga ito na babagsak sa lupa. Matinding galit ngayon ang nararamdaman niya lalo pat hindi pa niya nakikita si Colleen at si Dominic. Sunod-sunod na putok ang naririnig ni Felix pero hindi siya ang target kaya napasilip siya at nang makita niyang sila Henry na pinapuputukan ng mga kalaban ay mabilis siyang lumabas mula sa pinagkukublihan niya. Nakaramdam siya ng kirot sa gawing balikat at dibdib niya kaya napahawak siya dito. "Damn it, are you okay?" Tanong sa kanya ni Henry at ni Nathan. Napatingin sila sa dibdib at sa balikat nito upang malaman kung may tama ba siya ng bala. May butas ito pero ang balay hindi tumagos sa katawan niya kaya napangisi si Henry at tinapik si Felix. "Awesome!" Anya at muli silang lumabas sa pinagkukublihan nila at maingat nilang tiningnan ang bawat silid ng warehouse ngunit bigo silang makita si Dominic at si Colleen. Malakas na napasigaw si Felix sabay putok ng baril niya sa bawat sulok ng huling silid na tiningnan nila. Matinding galit ang nararamdaman niya ngayon dahil wala si Colleen sa lugar na iyon. "Bro, tama na yan!" Ani Henry na hindi malaman kung paano niya mapapagaan ang kalooban ng kanyang pinsan. "Colleen! Colleen, nasan ka?" Malakas na sigaw ni Felix at napaluhod na ito at humagulhol dahil sa matinding galit na nararamdaman niya para sa kanyang sarili. "Kung hindi ako lumayo, kung hindi ko siya tinalikuran, hindi mangyayari lahat ng ito. Sana hinayaan ko na lang siya na ipahiya ako sa mga tao kasi naman mawala siya sa buhay ko. Papatayin ko ang demonyong Dominic na yan oras na makita ko siya." Umiiyak na Ani Felix at hindi na niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. "Dalhin yung ilang sugat ang tauhan ni Dominic at lahat ng klase ng pagpapahirap ay gawin niyo sa kanila hanggang sa magsalita sila kung saan itinatago ni Dominic ang asawa ko." Galit na Ani Felix sa kanila. Nagsikilos naman ang mga tauhan nila at dinampot ang ilang kalalakihang may tama ng baril ngunit buhay pa. Isang tawag naman sa telepono niya ang gumulat sa kanila kaya sinalat niya agad ang kanyang bulsa at nang makapa niya ang kanyang telepono. Kinuha agad niya ang kanyang telepono at laking gulat niya na makitang si Colleen ang tumatawag sa kanya. Napatingin naman agad si Felix sa mga kasama niya bago niya ito sinagot. "Oh God, baby!" Ani Felix nang tumambad sa kanya si Colleen na may busal sa bibig katabi si Dominic. Wow! Magaling ang hacker niyo. Pero hindi ako tanga, Felix. Alam ko ang kalakaran ninyo, kaya di mo ko mahuhuli. Alam ko na may mga hawak kayong mga tauhan ko. Pero kahit malatan nyo yan ang buhay, wala kayong makukuha sa mga yan. Dahil sinigurado ko na ang mga iyan ay patapon lang na walang alam. Ani Dominic. Damn you, Dominic! Papatayin kita! Ibalik mo sa akin si Colleen kung ayaw mong balatan kita ng buhay. Galit na Ani Felix sa kanya. Awang-awa si Felix sa kalagayan ni Colleen. Nakikita niya ang takot na bumabalatay sa mukha ng mahal niya. Para nang sasabog si Felix sa matinding galit na nararamdaman niya. Hahanapin ko mga kapatid mo at sa kanila ko'y pararanas ang lupit ko! Wika niya. Nagtatagis ang kanyang mga bagang at nakakuyom ang kanyang mga kamao sa matinding galit na nararamdaman niya. Hindi mo ako kaya, Felix. Pinag-aralan ko na kayong lahat kaya hindi mo ako basta-bastang magugupo at hindi mo rin sila basta-basta mahahanap. Alam ko na bawat galaw niyo kaya bago mo kami mahanap, sisiguraduhin ko sa iyong bangkay mo nang makikita ang pinakamamahal mong prinsesa. Ani Dominic sa kanya at tuluyan ang namatay ang video call. Bigyan niyo ako ng konting panahon at sisiguraduhin ko sa inyo na mababawi niyo si Colleen sa kamay ng demonyong iyon. Umuwi na muna tayo upang makapagpahinga tayo lahat.
Tatawagan ko agad kayo kapag na-pinpoint ko na lahat ang lokasyon nila. At nakasiguro na nandoon sila. Pangako, Felix, sa muli natin pagharap ay sisiguraduhin ko na sa'yo na mababawi mo na ang babaeng mahal mo. Ani Ivan, kaya napalingon sila sa mga ito. Ibigay mo sa akin ang phone mo dahil kailangan ko yan. Kayo lang ang kilala nila. Hindi nila kami kilala kaya wala silang alam sa kakayahan namin magkakaibigan. Lalo na kapag kasama na namin kumilos ang mga Hendrickson. Ani Ivan at isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Colin's person-over voice. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon. Palipat-lipat kami ng lokasyon dahil takot si Dominic na mahanap kami nila Felix. Masama na ang pakiramdam ko. Nangihina na rin ang katawan ko pero pilit akong lumalaban at hindi na nagpapagupo sa demonyong Dominic na ito. Alam ko naman ginagawa nila Felix ang lahat upang mahanap nila ako. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nababawi sa kamay ng mga Pollocks. Mula na makuha nila ako, panay pananakit na ang ginagawa sa akin ni Dominic pero nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya ako sinusuntok sa sikmura. Nasa isang silid na naman ako. Maraming alikabok pero hindi yun ang bumabagabag sa akin. Ang bumabagabag sa akin ay baka malaman ni Dominic ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Narinig ko ang paglangit-ngit ng pintuan at unti-unting bumukas. Iyon. Iniluwan nito si Dominic na may ngisi ng isang demonyo. Kumusta na ba ang bihag ko? Kaya pa ba ng katawan mong pananakit ko sa'yo, ha? Nasaan ang tapang mo, ha? Nakangisi niyang ani sa akin. Demonyo ka, Dominic. Buhay ka ba? Pero sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Bika ako sa kanya. Napakawalang hiya niya. Nalalanghap mo ba ang sariwang hangin sa paligid? Nahaluan ito ng takot na nagagaling sa pagkatao mo. Marunong ka din palang matakot. Anya at muling huminga ng malalim habang may ngisi sa kanyang mukha. Alam mo ba, na ilang beses nang tinangka nila Felix na makapasok sa system namin, pero hindi sila nagwawagi. Hindi nila ako mahahanap at lalong hindi ka nila mababawi sa akin ang buhay. Anya sabay daklot at pigas sa magkabila kong pisngi. Nginisian niya ako at malakas niyang binitawan ng mukha ko at lumakad palapit sa bintana at pinagmasdan ang labas. Sa tingin mo ba makakatakas ka kila Felix? Nagkakamali ka, Dominic. Garapata ka lang kung ihahalin tulad ka sa kanila. Hindi magtatagal mahanap din nila ang lugar na ito at sisiguraduhin ko sa iyo na pahihirapan ka niya habang pinanonood ko ang gagawin nila sa iyo. Ani ko sa kanya. Isang tawang pagak naman ang pinakawalan niya sa akin habang napapailing ng kanyang ulo. Naglakad siyang muli palapit sa akin. Nagtatapang-tapangan lamang ako dahil ang totoo'y pagod na ang katawan ko at sobrang sakit ng katawan at mukha ko. Sa tingin mo ba garapata lang ako? Hindi nga nila tayo mahanap tapos sasabihin mo garapata lang ako kung ikukumpara sa kanila. Kawawa ka naman ko rin dahil pinapaniwalaan mong sarili mong katangahan. Hindi nila ako mahanap dahil hindi pa sila nakakakilos. Wala na agad ako sa lugar na pupuntahan nila. Hindi ako kasintangan ng venom mo. Anya sa akin sabay tawa ng malutong. Malakas lang naman ang Felix mo dahil napapalibutan siya ng maraming organisasyong kasapi niyo. Pero kung sila lang, wala siyang binatbat sa kakayahan namin mga Pollocks. Kaya wag na wag mo sasabihin na grapata lang ako kung ikukumpara sa kanya. Dahil ang grapatang ito, ang titiri sa kanya. Tandaan mo yan. Wika niya ng may pagyayabang. Dahil tinutulungan kayo ng iba niyong kasapi kaya nalalaman niyo kung anong ginagawa nila. Pero huwag kang pakakasiguro sa kayabangan mong demonyo ka. Dahil hindi mo pa kilala ng lubusan ng isang King Venom. Hindi yan tatawaging King Venom kung mahina lang yan. Hindi katulad mo. Kaya lang nila tayo hindi nakikita dahil duwag ka. Pagkatapos mo makipag-usap sa kanya, nag-aalsamalutan ka agad upang makatakas. Katulad kanina. Pagkatapos mo siyang tawagan, lumipat na naman tayo ng lugar upang hindi nila tayo mahanap. At ang nakakatawa pa, nagmamadali ka pa talaga. Kaduwagan ang tawag doon. Isang mahinang nilalang na takot sa isang makamandag na hari ng Scorpion. Wika ako na may halong pangaasar sa kanya. Nakikita kong panlilisik ng kanyang mga mata sa sobrang galit niya dahil sa mga tinuran ko. Mga bagay na alam niyang totoo. Na isa siyang duwag at bahag ang buntot. Isang malakas na sampal na naman ang dumapo sa mukha ko na ikinabagsak ko sa kama. Gusto kong hawakan at sapuhin ang aking tiyan pero hindi ko ginagawa dahil ayokong malaman niya na dinadala ko ang magiging anak namin ni Felix. Ayokong magkaroon siya ng isang malaking alas para magupo niya si Felix. Napahimas ako sa namamaga ko ng mukha at matalim ko siyang tinitigan. Babae lang ang kaya mo pero duwag ka naman kapag alam mong malakas ang kaharap mo.
Ani ko't pilit kong pinipigilan ng maiyak dahil ayokong umiyak sa harapan niya. Hindi ako magpapakita ng kahinaan sa harapan niya. Kapag hindi ka tumahimik, sisiguraduhin ko sa iyo na malamig na bangkay ka ng mahanap nila Felix. Hindi ako duwag. Ang Felix na yun ang duwag dahil hindi siya umaalis sa sayo ng kaibigan niya. Galit niyang ani sa akin. Masamang titig lamang isinagot ko sa kanya. Pinahid ko ang dugong tumaga sa akin labi. Magana talaga ang dalawang gilid ng labi ko dahil sa madalas na pagsampal niya sa akin. Puno na rin ang pasa ang mukha ko at may putok ang isa kong kilay dahil tumama ang mukha ko sa kanto ng pintuan nang sinampal niya ako kanina at itinulak. Tuyo na ang dugo nito pero nararamdaman ko pa rin ang pananakit ng kilay ko. Huminga ako ng malalim dahil pilit kong pinapalakas ang loob ko. Pilit kong itinatago sa kanya ang tuluyang panghihina ng katawan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ito pero hanggat maaari ayoko makita niya na nahihirapan ako. Ako nga lang kaya mong saktan dahil babae lang ako. Kung hindi mo pa kami inihiwalay sa mga tauhan namin noong gabing nagupo niyo kami, hindi naman kayo mananalo sa amin. Takot nga kasi kayo, di ba? Biruin mo, nakuha mo ko dahil ginamit mong kaibigan ko. Pero kung hindi mo siya ginamit, kayang-kaya namin kayong pabagsakin kahit konti lang kami. Wika ako pa at pilit kong pinipiko ng demonyong ito. Matinding galit ang nararamdaman ko para sa kanya pero wala naman akong magawa kaya nga nagpapanggap na lang ako na malakas upang kahit doon man lang ay matalo ko siya. Bantayan niyo mabuti yan bago ko pa yan ipalamon ng buhay sa mga buhaya. Kailangan ko pa siya upang makuha ko sa Felix. Kapag napatay ko sa Felix, madali na natin silang magugupo. 10 na mga kasapi ng kinabibilangan niyang organisasyon. Galit na ani Dominic sa tauhan niya. Isang lalaki naman ang nagmamadaling pumasok sa loob ng silid bago pa man makalabas si Dominic. Humahangos ito at tila ba mauubusan na ng hangin sa katawan habang nagsasalita ito sa harapan ng amo niyang duwag. Naubos na ang mga kasapi ng organisasyon mo. Maatras na. Anya habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Ano bang pinagsasasabi mong naubos na ha? Magsalita ka na maayos at baka paulanan kita ng bala. Galit niyang ani at tumingin pa sa akin. Tinutugis ng mga kasapi ng The Venom Organization ang lahat ng mga tauhan mo sa bawat underground hideout natin sa iba't ibang bansa. Wala na din ang mga underground building mo dahil pinasabog na. Buksan mo ang phone at makikita mo ito sa world news. Pinalabas nila na may gas leak ang bawat building na sumabog kaya walang further investigation na nagaganap. Hinaharang na rin nila ang mga nag-iimbestiga sa mga pagsabog. Dominic! Paubos na ang nasasakupan mo. Ang mga organisasyong kasapi mo ay nagpadala na sa iyong ama ng withdrawals. Kaya wala na kayong kakampi. Lahat sila natatakot makialam dahil ayaw nilang makatulad sa nangyari ngayon sa organisasyon ninyo ng ama mo. Mahaba niyang wika kaya mabilis niyang kinuha ang telepono niya at tinignan ang sinasabi ng tauhan niya. Langhiya, paano nangyari ang mga ito? Galit niyang sigaw. Balita ako'y naglabas sa Felix na isang order upang tugisin na lahat ng mga nasasakupan niyong organisasyon ang lahat ng mga tauhan ninyo. Sa takot ng mga nasasakupan ninyo, umatras sila at nagpadala sa ama mo ng withdrawal. Ayaw nilang makialam at ayaw nilang madami sa galit ng The Venom Organization. Ani pa ng tauhan niya. Mga duwag! Hindi ko sila kailangang mga demonyo sila! Galit na ani Dominic kaya natawa ako ng pagakna ikinalingon niya. Mas maliit ka pa pala ngayon kaysa sa garapata. Isa ka nilang alikabok sa hangin na hindi kayang makita ng mga mata. Pangiinsulto ko sa kanya kaya inisang hakbang niya lang ang pagitan namin at dinaklot niyang aking leg at sinakal ako ng mahigpit. Tumahimik ka mong babae ka kung ayaw mong balagutan ng hininga. Hindi pa rin ako talo dahil hawak pa kita kaya walang magagawa sa Felix kung hindi ang maghanap sa wala. Galit niyang ani, sabay pabalagbag niya akong binitawan. Demonyo ka, Dominic! Mamatay ka na sana! Malakas kong sigaw sa kanya at halos maubusan yata ako ng hininga dahil sa ginawa niya sa akin. Kayo ang mamatay ni Felix! Maghintay lang kayo dahil malapit nang dumating ang oras ng kamatayan niyo! Galit niyang ani at tuluyan na silang lumabas ng silid. Naiwanan na ako mag-isa kaya napahagulhol na ako. Napahawak ako sa akin leeg at palihim kong hinawakan ng akin tiyan dahil hindi ko alam kung may CCTV ba dito sa loob ng silid. Dumapa ako at nagsimula na akong umiyak. Hindi naman ako nakatali na pero sa tuwing tatawagan niya sa Felix, binubusalan niya ang bibig ko at tinatali niya ako sa silya.
Iyak lamang ako ng iyak dahil hindi ko alam kung paano ko ba matatakasan ang demonyong Dominic na ito, pero natutuwa ako na paubos na ang kanilang mga tauhan. Kaya sa susunod ay siguradong manghihina na ang puwersa nila at wala na siyang magagawa kung hindi ang magtago na parang isang daga. Muling bumukas ang pintuan at iniluwan nitong muli si Dominic. Hinablot niya ako at halos kalad ka rin niya akong palabas ng silid. Saan mo akong dadalhin, demonyo ka? Sigaw ko dahil kadarating lang namin dito pero mukhang aalis na naman kami. May magaling na hacker sa Felix ngayon. Kailangan kong alamin kung sino ang taong kumakalaban sa akin. Anya, at halos ipagtulakan na niya ako nang ipinasok nila ako sa sasakyan nila.